never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So finally atin ang matutunghayan ang pinakamalaking boxing match sa balat ng political history ng bansang Pilipinas, ngayon taon kasalukuyan. Sa totoo lang maganda ang naisip ni General Torre na ang kikitain sa laban na ito ay ipamamahagi sa mga nasalanta ng bagyo. Good job General Torre. Alam naman ng karamihan na talagang marami ang naghihintay na mangyari ang match-up na ito, sa pagitan ni General Torre kontra kay Davao Acting Mayor Baste Duterte. Saan nga ba nag-umpisa ang match-up na ito? Si Nicolas De Loso Torre III ay isang Filipino police officer, na may katungkulan or naglilingkod bilang Chief of the Philippine National Police, kauna-unahang graduate ng PNPA, kaya matikas itong si General Torre dahil madaming training ang kanyang nalampasan, maabot lang niya kung anong meron siya ngayon. Habang si Sebastian Duterte na mas kilalang Baste, ay isang Filipino politician na naglilingkod bilang isang mayor sa lungsod ng Davao City, anak ng ating former president na si Rodrigo Roa Duterte. Nag-umpisa itong esyo kay Mayor Baste Duterte, dahil alam naman ng karamihan at ramdam na meron paring sama ng loob itong family Duterte kay General Torre dahil sa nagawa ni General Torre sa kanilang ama na si Rodrigo Roa Duterte. Kaya sa tuwing magkakaroon ng pagkakataon itong si Baste ay madalas niya itong pinariringgan si Chief PNP General Torre. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero gusuntukan tayo, arang kumakaya bita, ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Dahil sa paghahamon ni Baste ay sumagot nga itong si General Torre ng ganito. Tama, dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity for to raise funds in a charity boxing match. This coming, kung parang mabilis, this coming Sunday sa Araneta, 12 rounds, pwede. 12 rounds sa sundukan para maganda. Whether he's serious or not, sa atin, let's just put this on a better use. Kung yan ang gusto niya, madaling pagbigyan yan. Hindi ko naman siya pinapatulan. I just see this an opportunity para makatulong sa ating mga kababayan. Kaya nga, sigurado maraming sponsor nito and everything that, all the proceeds that we'll raise, we'll donate to charity. Ako, I'll donate to charity kung ano man ang maging part ko rito. Mag-donate sila para makaraise tayo ng pondo. Pay-per-view. Kaya posposa na ito kung mag-training si General Torre bilang paghahanda kay Baste Duterte. Dahil sa pagpalag ni General Torre sa hamon nitong si Baste Duterte ay mukhang si Baste Duterte na ata ang aayaw sa kanilang laban. Dahil hanggang ngayon ay wala pang sagot itong si Baste Duterte. Ngunit itong si General Torre ay talagang seryoso dahil nag-uumpisa na itong mag-training. Dahil sa match-up na ito ay nag-post nga itong si Ping Lacson ayon sa post niya, a credible source told me last night, the CEO of Popular Resort Casino Hotel, a well-known philanthropist, is willing to open their ballroom for the charity boxing match between Torre and Baste Duterte, for the sake the many poor flood victims, let's do it. In short guys, meron ng venue ang kanilang boxing match, hinihintay na lang ang sagot ni Acting Mayor Baste Duterte kung papalag ito o hindi. Hindi ko alam kung matutuloy, San. Hindi ko alam. Kaya abangan natin ang susunod na mangyayari kung talagang matutuloy ito. Ano sa tingin nyo guys, kakayanin kaya ni General Torre itong si Acting Mayor Baste Duterte? Just comment down below. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. So matapos nga ang laban ni former 8 World Division Champion, Manny Pacquiao kay Mario Barrios, na kung saan ay naging tabla lang ito. Ngunit ganun pa man ay hindi peren mapipigilan si Manny Pacquiao na sumagupa ng iba pang mga kampyon sa mundo ng boxing sports, kaya naghanap ito muli ng makakalaban sa ibabaw ng boxing ring, at isa sa kanyang napiling gustong makalaban ay si current WBA welterweight world champion na si Rolando Romero. Si Rolando Romero ang nagpatumble kay Ryan Garcia kamakailan lang. Ryan Garcia, that last fight against them. Oh my gosh, a double hook, short hook, caught Ryan right on the chin, dropped him in the second round. Kaya matapos mapag-alaman ng kampo ni Rolando Romero na siya ang sunod na gustong makalaban ni Manny Pacquiao ay hindi na ito nag-aksaya ng panahon kaya laban at papalaggan niya si Manny Pacquiao sa ibabaw ng boxing ring.
Ayon kay Rolando Romero ay malaking karangalan ang makalaban si Manny Pacquiao. At sino ba naman ang aayaw kontra sa isang Hall of Fame legend at nag-iisang 8th Division World Champion? Dagdag pa ni Romero ay makakatulong din si Manny Pacquiao sa kanyang pagpasok sa International Boxing Hall of Fame. Dagdag pa ni Rolando Romero ay handang-handa naman siya kung maglaban sila ni Manny Pacquiao. Ngunit sa pagkasa ni Rolando Romero ay meron lang siyang maliit na kondisyon. Ang gusto niya ay maunang lumabas itong si Manny Pacquiao dahil siya daw umano ang champion at si Pacquiao ay isang challenger lang. Ayaw daw niyang matulad sa ring intro sa laban Pacquiao vs Barrios na kung saan ay nauna pa ang champion mag-ring intro kaysa isang challenger lang. Dagdag pa ni Rolando Romero ay isang napakalaking blessing ang makalaban sa ibabaw ng boxing ring ang nag-iisang 8th World Division Champion Manny Pacquiao. Dagdag pa ni Romero ay hindi naman pera ang habol niya sa pagkasa ng hamon ni Manny Pacquiao kundi isang legasiya. Nagbigay naman ng pagbati si Romero kay Manny Pacquiao sa laban niya kay Mario Barrios. Dahil para sa kanya ay ang tunay talagang nanalo ay si Manny Pacquiao. Dagdag pa sa ating mga balita. Dagdag pa sa ating mga balita, so current undisputed and 4 World Division Champion Naoya the Monster Inoue, ay wala na itong takas sa mga mandirigma ng bansang Pilipinas, dahil ayon sa rating ng WBO, 4 na Filipino fighter ang posibleng makalaban sa ibabaw ng boxing ring ni Naoya Inoue, at ito ay sina: Top 1, Carl James Martin. Top 4, Marlon Tapaliis. Top 6, Jerwin Ancajas. At Top 7, John Riel Casimero. Ayon naman sa ating naging resulta ng survey kung sino kila Carl James Martin, Marlon Tapaliis, Jerwin Ancajas at John Riel Casimero ang magpapatumba sa The Monster ng bansang Japan na si Naoya Inoue. Carl James Martin nagtala ng 40%. Marlon Tapaliis nagtala ng 30%. Jerwin Ancajas nagtala ng 38%. John Riel Casimero nagtala ng 88%. Kaya ang mga numero na yan ang magpapatunay na si John Riel Casimero Peren ang nangungunang boksingero ng bansang Pilipinas ang may kakayanan na mapatamba si Naoya Inoue. Ano sa tingin nyo guys, makakaya kaya ni John Riel Casimero na patumbahin itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue? Sa mga kamay ba ng isang Filipino fighter ang magpapatumba sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.